Speaking of targets, mga kababayan, hindi lang naman po si Richard Gomez ang target ng mga ahas, 'di ba? Malamang si Tamba ang nagpapa-target kay Goma dahil sa Leyte tumatakbo si Goma, si Tamba 'di ba, naghahari-harian din in Leyte, tapos si Goma ay Maka Duterte. Pero syempre, lahat ng mga Maka Duterte tina-target naman talaga ngayon ng babaeng ahas. Oh, hindi lang naman si Goma at ang mga pro-Duterte na mga politicians ang target ng babaeng ahas. Mukhang sasampahan po ng katakot-takot na kaso ang nagpakalat di umano ng polvoron video. So ito, shinare ni Miss Marlica, mga kababayan. Sana. Basahin natin ang article ito ng Philippine Star, mga kababayan. Manila, Philippines, the National Bureau of Investigation has filed a complaint before the Department of Justice against those responsible for the circulation of the fake, tinawag nila agad na fake pulveron video involving President Niwi M. NBI Director Jaime Santiago said they also explore the angle of the alleged involvement of former presidential spokesman Harry Roque behind the spread of the manipulated video, which made it appear that the president was using kokaina. Alam niyo ang mga kakilala kong mga pro-ngiwi at mga nagbubulag-bulagan pa rin, ang kanila pangatwiran, hindi tenga ni ngiwi yung nasa video, ganyan-ganyan. Ibang-iba ang tenga ni ngiwi. Ibang-iba ang tenga. Ang ilong, ang mata, ang bibig, ha? Ang korte ng mukha, ang buhok, ang leeg. Ibang-iba. Tenga ang pinagbasihan. Yun naman talaga. Even yung mga forensic sino ba yung mga forensic noon sa polvoron video sa Pilipinas? Di ba sina Abalos yata? Yung iba talaga ang tenga eh. Hindi ganyan ang tenga ni Marcos Jr. Iba eh. Tenga ang pinagbasihan. What about the face? Kasi ang tenga, mga kababayan, ibang itsura kapag ganito. Tapos kapag nakatingala ka, iba ang angle, iba yung curve, di ba? Yung curve na mababa dito, pag gumanon ka, hindi na minsan kita yung curve, depende rin sa angle, depende rin sa lighting. Magmumukha talagang iba ang tenga mo. Hindi nila ma-justify na same ang mata, or di ba, hindi nila masabi na iba ang mata, iba ang ilong, iba ang kote ng mukha, iba ang labi, iba ang leg, iba ang buhok, iba ang ulo. Tenga lang ang nakita nilang iba. Anong klaseng forensic analysis, hindi ba? So, ang target pala dito ay si Spokes at saka syempre si Miss Maharlika. Di ba lumabas nga si Pebbles at nag-testify na si Roque ang may pakana niyan at nagplano sa Hong Kong. Actually, mga kababayan, nandun ako sa Hong Kong. Shout out po, mga kababayan natin sa Hong Kong. You know it, that I was part of Hakbang ng Maisog Hong Kong, na kung saan nandun si Pebbles. Ang nangyari nga lang, mga kababayan, nawala, nalaglag itong cellphone ko. Mahabang kwento, pero nakwento ko na yan before. Okay, nalaglag ang cellphone ko kasi yung mga kasama ko sa Hong Kong, nung bababa na kami ng taxi, mga wala pa lang Hong Kong dollars or walang dalang pera kasi yung dalawang kasama ko is bago lang, nakapunta na ng Hong Kong yung isa. Pero mga bata kasi like ilang taon na ba sila? 25, 23, mga ganon. Mga early 20s lang yung kasama ko, wala silang Hong Kong dollars, wala silang cash. Ako meron, ako ang dumukot sa bulsa para magbayad sa taxi, pagdukot ko ng pambayad, pati cellphone ko, nalaglag. At hinabol ko po ito, umabot na ng China itong phone ko tumawid na ng border ng Hong Kong. Kasi meron po itong app na nata-track ko kung nasa yung physical location. Nakikita ko rin kung china-charge nung taxi driver na nakakuha, 'di ba? Maloloba, tapos full bar, ganyan, tapos lilipat, no? Babalik ng Hong Kong, lalabas na naman ng Hong Kong. Namo-monitor ko. Yung mga nanlait sa akin na wala daw akong pera nung kami nag-Hong Kong, meron po. Dahil nagsabi naman ako sa mga ate ko na pupunta ako ng Hong Kong, binigyan naman ako ng pocket money. In fact, ang umattend po sa Hakbang ng Maisog in Hong Kong ay nagstay lang dyan ng 2 gabi. Silang lahat, 2 gabi lang na nagstay sa Hong Kong.
Ako 8 days. Nag-book ako ng hotel ko. Ang binook na accommodation sa amin is 2 nights lang. And I have to stay for 8 days in Hong Kong. So yung 7 remaining days, nag-book ako nun mga kababa. Was it? No, 6 remaining days. Nag-book ako ng sarili kong hotel. At yun nga 'di ba? Kapag ka pupunta ka ng ibang bansa, make sure na meron ka ring cash na hawak, 'di ba? Na pera ng bansang 'yan. Kasi hindi lahat ng tindahan, hindi lahat ng at kung ano pa man ay tatanggap ng online payment or ATM or what or credit card. Ang iba ang kanilang pagbabayad old fashioned pa rin. Cash basis pa rin. So pagbaba ko ng Shekelapok Airport dyan sa Hong Kong, ako ay nag-withdraw kaagad sa ATM para meron akong Hong Kong dollars. Oh. And ito na masasabi ko sa inyo, kaya hindi rin ako maatake-atake ni Pebbles. Ha? Dahil alam ko ang kwento ng Hong Kong, mga kababayan. And alam kong may gustong Tomb Raider kay Ate Maharlika sa Hong Kong. May kasamahan tayong traidor, hindi lang si Pebbles. Alam ni Pebbles yung pinangangalandakan ng ibang double agent na wala raw akong pera nung nagpunta ako ng Hong Kong, mukha nyo. Itanong nyo pa kay Pebbles kung magkano ang laman ng wallet ko. Aside from Hong Kong dollars, dala ko rin yung Philippine peso ko. Kita ni Pebbles, si Pebbles nga bibili na lang ng tubig sa NAIA bago kami bumiyahe pa Hong Kong. Wala siyang dalang cash. Kasi she's dependent on her GCash, si Pebbles. Ako may dala akong cash, kita ni Pebbles kung gaano kakapal yung wallet ko nung pumunta. Hindi naman ako pwedeng walang dalang pera, pati nga Philippine money, dala ko eh. Kasi kung ano man, papapaltan ko yun. At nangyari nga po yan. Pagpunta ko in Hong Kong, nagpapalit ako ng Philippine peso dyan sa Chungking Mansions. Hello po sa mga nasa Hong Kong. Dyan sa Chungking ako nagpapalit ng thousands at pinapalitan ko ng Hong Kong dollars. Kasi ganun yun for emergency eh. Kita ni Pebbles, sa akin pa si Pebbles humingi ng pambili ng tubig. NAIA pa lang yan, NAIA. Kumain kami sa Saizeriya. May Saizeriya din sa di ba? Sa Japan. Saizeriya is kind of a dope na Italian resto na parang Japanese combined. Saizeriya, masarap naman doon. Kumain kami sa Saizeriya, sino nagbayad? Ako. Pero binayaran naman ako ni Pebbles kasi siya yung naggaya. Sabi niya, pag uwi ko ng Pilipinas, babayaran kita. Nag-send siya sa Gcash ko ng bayad ko doon sa resto. Kasi yung resto na yon hindi nila in-honor ang GCash, di ba? Si Pebbles, biyahera nga raw, pero di rin naman ready, no? And ang gulo-gulo nila sa Hong Kong. Ang gulo, nag-aaway na yan. Si Pebbles, tsaka yung double agent na yan, nag-aaway na yan in Hong Kong. Ang dami nang nakisali sa away nila. Kaya rin lumipat si Pebbles sa kabila kasi kinukuyog na ng mga kasamahan natin na mga bida-bida. Na binitbit lang pala ni Pebbles pa Hong Kong tapos reyna-reynahan pa. Actually, yung double agent na nakaaway ni Pebbles sa Hong Kong, na nakakaaway ko rin ngayon, binitbit lang yan ni Pebbles. Napasama lang yan doon tapos bida-bida na. Hindi siya ang kaaway ni Pebbles. Ang kaaway ni Pebbles sa Hong Kong ay ang madam. Yung nagyayabang na nanlibre sa amin. Only to find out na si Ate Maharlika pala ang nanlibre sa akin. At kanino pinadala ang pera? Diyan sa bida-bidang double agent. Anyway, mahabang kwento yan. Pero again, isa sa mga gustong sa usapin ng pagpapalabas ng Polvoron video, may gustong umahas kay Miss Maharlika, may gustong mag-traidor. Nung nakaraang December, bago magbagong taon, may balak mag-traidor kay Miss Maharlika. Nga lang at hindi natuloy. Pero traidor pa rin yan hanggang ngayon. Double agent. May nag-send sa akin ng video. Gustong ibulgar ng ahas ng double agent na yan ang kwento ng Polvoron video sa Hong Kong.
Kasi sa Hong Kong daw yan, di ba binalak? Sa Hong Kong daw pinlano. So, dinidiin nila ngayon si Spokes Harry Roque na siya yung utak kasi si Spokes Harry Roque yung nanlilibre doon ng pagkain, di ba? Na, nagpakain sa mga vloggers na bisita. Dahil nga po ako'y habol ng habol sa cellphone ko, kung saan-saan na akong dulo ng lupalop ng Hong Kong, nakarating kakahabol doon sa driver, hindi ako napasali doon sa mga dinner with Spokes Harry Roque. Kaya wala ang mukha ko doon sa picture na pinakita ni Pebbles sa TRICOM hearing nung nakaraan. But I was part of it. Kaya nga sabi ko, was it a blessing na nawala yung cellphone ko at hindi ako naka-attend sa mga pa-dinner ni Spokes? Kaya wala ang picture ko doon sa TRICOM eh. 'Di ba? Lalo akong madidiin. I don't know, was it a blessing? Was it just a coincidence? But yeah, pero still no, si Miss Maharlika at saka si Spokes balak pang try rin ng double agent nung December. Pero mag-ingat kayo, Miss Maharlika, traitor pa rin yan hanggang ngayon. Kung ano yung mga itatalak ni Pebbles patungkol sa Pulveron video na napag-usapan sa Hong Kong, balak rin niyang italak nung double agent December pa lang. Pero syempre yung kwento ni Pebbles, ano na, may dagdag na, fabricated na, no? Kasi hindi naman si Spokes Harry Roque ang may hawak ng video eh. Si Miss Maharlika ang may hawak ng video. Tina-target lang nila si Spokes. Kasi of all, ito pansin nyo mga kababayan ha, of all the Duterte allies, si Spokes lang ang parang ginigipit ng husto. Siya yung nagtatago. Siya yung na-contempt. Sino pa sa mga politikong maka-Duterte? Sige nga, i-comment siya sa comment section. Sino pa sa mga politikong maka-Duterte ang tina-target ng administrasyon ngayon na contempt at nagtatago? Sige nga, mag-comment kayo dyan. Si Spokes ang pinakamalapit na alay ni VP Sara. Vocal sa paglaban. Yung ibang politiko, ay hindi namin ugaling mambatikos ng administrasyon ngayon. Ay ano, magpakahinahon tayo. Ayaw ni Pangulong Duterte na labanan natin itong gobyernong ito. What? Although hindi ko gusto si Spokes dati mga kababayan, pero inoobserbahan ko, of all people, siya lang yung pinag-iinitan. Sa mga tumatakbo ngayon, paki-comment po sa comment section. Sa mga tumatakbong politiko ngayon at mga dikit noon pa man kay PRRT, sino ang nagtatago at hinahabol ng gobyernong bangag? Sino ang na-contempt? Sino ang ipinakulong at ginigipit? Sino ang nagpa-file, sino ang nagpa-file ngayon ng asylum dahil ginigipit ng husto ng gobyerno? Ngayon ang tanong, bakit hindi ginigipit yung mga dating dikit kay PRRD? Ano ang dahilan? Paki-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.